She didn't give up on me. Hindi siya sumuko sa akin. Ni minsan ay hindi siya susuko. Ang aking ina, ang aking bayani. Nakahiga ako sa sahig, galit na isinipa ang aking mga binti at sumisigaw hanggang sa naramdaman kong manuyo na ang aking lalamunan. Dahil hiniling sa akin ng aking kinakapatid sa ina na ilagay ang aking mga laruan. I hate you! Sigaw ko. 6 na taong gulang ako at hindi ko maintindihan kung bakit palagi ako nakakaramdam ng galit. Ako ay nakatira sa foster care mula noong ako ay 2 taong gulang. Ang aking tunay na ina ay hindi makapagbigay sa aming 5 magkakapatid na babae ng pangangalaga na kailangan namin. Dahil wala kaming ama o sinong mang mag-aalaga sa amin, ay inilagay niya kami sa iba't ibang foster home. Nakaramdam ako ng pag-iisa at pagkalito. Iniisip ko na kung may magmamahal pa ba sa akin. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa mga tao na nasasaktan ako sa loob ko. Pagtatampo lang ang alam kong paraan para maipahayag ang nararamdaman ko. Dahil sa mga kilos ko, kalaunan ay pinabalik ako ng kasalukuyang foster mom ko sa foster home ng pag-aampon tulad ng ginawa nila noon. Akala ko ako na ang pinaka hindi kaibig-ibig na bata sa mundo. Tapos nakilala ko si Kate. Ako ay 7 taong gulang noong panahong iyon at nakatira kasama ang aking pangatlong foster family na bumisita siya noong sinabi sa akin ng foster mother ko na single si Kate at gustong umampon ng anak. Hindi ko akalain na ako ang pipiliin niya. Hindi ko akalain na may magnanais na makasama ako magpakailanman. Noong araw na iyon, dinala ako ni Kate sa isang pumpkin farm. Ang saya namin, pero hindi ko akalain na makikita ko pa siya. Makalipas ang ilang araw, isang social worker ang pumunta sa bahay para sabihin na gusto akong ampunin ni Kate. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung gugustuhin kong manirahan sa isang magulang sa halip na 2. Ang sabi ko, ang gusto ko lang naman ay ang magmamahal sa akin ng tunay at ituturing akong tunay na anak. Bumisita si Kate kinabukasan. Ipinaliwanag niya na aabuti ng 1 taon bago makumpleto ang pag-aampon. Ngunit maaari akong lumipat sa kanya sa lalong madaling panahon. Excited ako, pero natatakot din ako. Iniisip ko kung magbabago ang isip niya kapag nakilala niya ako. Ramdam ni Kate ang takot ko. Alam kong nasasaktan ka, sabi niya at niyakap ako. Alam kong natatakot ka, pero pangako, hindi kita ipagtatabuyan. Pamilya na tayo ngayon. Sa gulat ko, punong-puno ng luha ang mga mata niya. Bigla akong napagtanto na malungkot din pala siya gaya ko. Okay ma'am, sabi ko. Nang sumunod na linggo ay nakilala ko ang aking bagong lolo't lola, tiyahin, tiyuhin at mga pinsan. Nakakatuwa ang pakiramdam pero masarap makasama ang mga estranghero na niyakap ako na parang mahal nila ako. Noong lumipat ako kay mama, nagkaroon ako ng sariling kwarto sa unang pagkakataon. Mayroon itong wallpaper at isang katugmang bedspread, isang antigong aparador at isang malaking aparador. Ilang damit lang ang dala ko sa isang brown na paper bag. Huwag kang mag-alala, sabi ni mama. Bibili ako ng maraming bagong kagamitan para sa iyo. Natulog ako ng gabing iyon na ligtas ako. Nanalangin ako na hindi ko na kailangang umalis. Maraming mga gandang bagay ang ginawa ni mama para sa akin. Dinala niya ako sa simbahan, hinayaan niya akong magkaroon ng mga alagang hayop at binigyan ako ng pahintulot sa pagsakay sa kabayo at mga aralin sa piano. Araw-araw, sinasabi niya sa akin na mahal niya ako, pero hindi sapat ang pagmamahal para pagalingin ang sakit sa loob ko. Hinihintay kong magbago ang isip niya. Naisip ko, kung kumilos ako ng masama, iiwan niya ako katulad ng iba. Kaya sinubukan ko siyang saktan bago pa niya ako saktan. Nakipag-away ako sa maliit na bagay at nag-tantrums kapag hindi nakuha ang gusto ko.
Kinalampag ko ang mga pinto. Kung sinubukan ako pigilan ni Mama, sasapalin ko siya. Ngunit hindi pa rin siya sumuko at hindi nawalan ng pasensya. Sa halip, niyakap niya ako at sinabing mahal pa rin niya ako. At nang araw na umuwi ako galing eskwelahan, pinalundag ako ni Mama sa isang trampoline. Dahil bagsak ako sa paaralan, si Mama ay napakahigpit sa aking takdang aralin. Isang araw habang nanonood ako ng TV, pumasok siya at pinatay ito. Maari mo itong panuurin pagkatapos mo tapusin ang iyong takdang aralin, sabi niya. Sumabog ako. Pinulot ko ang mga libro ko at inihagis sa kabilang kwarto. I hate you! And I don't wanna live here anymore! Napasigaw ako. Naghintay ako nang sinabi niya sa akin na magsimulang mag-impake. Pero hindi siya umimik. Hindi mo ba ako ibabalik? Hindi ko gusto ang ugali mo, sabi niya. Pero hindi na kita ibabalik dahil pamilya tayo at hindi sumusuko ang pamilya sa isa't isa. Nagulat ako sa sinabi niya. Ibang klase ang nanay na ito. Hindi niya ako papakawalan dahil minahal niya talaga ako at narealize ko na mahal ko din siya. Umiyak ako at niyakap siya. Noong 1985, nang formal akong ampunin ni Mama, nagdiwang ang aming buong pamilya sa isang restaurant. Masarap sa pakiramdam ang magkaroon ng buong pamilya. Pero natakot pa rin ako. Mamahalin ba talaga ako ng isang nanay magpakailanman? Mga katanungan na laging bumabagabag sa isip ko. Hindi agad nawala ang tantrums ko, pero lumipas ang mga buwan, hindi na ito madalas mangyari. Ngayong 16 na taong gulang na ako, meron akong grade na 3.4 point average, isang kabayo na pinangalan ng Dagger's Point, 4 na pusa, isang aso, 6 na kalapati, at isang toro na nakatira sa aming backyard pond. At may pangarap ako, gusto ko maging isang veterinaryo. Gusto namin ni Mama na gumawa ng mga bagay na magkasama, tulad ng pamimili at pagsakay sa kabayo. Napapangiti kami kapag sinasabi ng mga tao na magkamukha kami. Hindi sila naniniwalang hindi ko siya tunay na ina. Mas masaya ako ngayon kaysa sa inakala ko. Kapag malaki na ako, gusto kong magpakasal at magkaroon ng mga anak. Ngunit kung hindi ako pagpapalain na magkaroon ng anak, mag-aampon ako tulad ng ginawa ni Mama. Pipili ako ng isang natatakot at malungkot na bata, at pagkatapos ay hindi kailanman susuko sa kanya. I'm so glad na hindi ako binitawan ni Mama at mahal na mahal ko siya.